Batid ni Bonnie na hindi maganda ang kalagayan nga nitong si Lilet. Kung kaya tatanungin niya ito kung kakayanin pa ba niya ang kaso na kanyang hinahawakan dahil sa kanyang emotional problem ngayon at halo-halo ang nasa kanyang isipan, maaaring maapektuhan ang kanyang kaso na hinahawakan dahil dapat doon lang nakatuon ang kanyang atensyon at ang kanyang focus. Mahirap ang kanyang pinagdaanan. Subalit, sinabi ni Lilet na kakayanin niya anuman ang mangyari. Kung nabigo man siya sa kanyang ama, ay patutunayan naman niya dito kay Aling Chato kahit doon man lang ay makabawi siya at mapawalang salangan tong si Aling Chato, at least mabawasan ang kanyang pagdududa sa kanyang sarili at tumitindi kung kahit yun na lamang ang paraan para mapatunayan niya sa kanyang sarili na may gawa naman siyang tama kahit pa paano, lalong-lalo na't ang buong pamilya nga nitong si Ramir ay isinisi lahat ng nangyari sa kanyang amang si Ramir kung kailan ito na-coma. Dito nga ay masusubok nga ang galing nitong si Attorney Lilet Matias. Pagpasok pa lang sa loob ng korte ay makakasalubong nga niya ang matindi niyang kaway. Walang iba kundi ito nga si Era, kung saan ibabother naman siya at aasarin kung kakayanin pa daw niya sapagkat sa labas pa lang at wala pa nga sila sa loob ay tela dinadagan na siya at hindi niya kayang panindigan ang kanyang kliyenteng si Chato. Aminin na umano niya na mahina at hindi talaga siya magaling dahil ang kanyang sariling pamilya ay winasak nga niya. Siya ang dahilan ng pagdurusa ng kanyang kapatid na si Trixie. Kahit umano tama pa ito o mali man itong si Trixie. Pero di pa rin maalis-alis sa mata ng lahat na siya ang dahilan kung bakit napahiya at hinusgahan ng gusto ang kanyang kapatid na si Trixie ng lipunan. Mas lalo pa siyang manghihina dahil ang kanyang amang si Ramir ay nasa alanganin din at malamang malapit na rin itong mamatay. Unang tanong pa lang sa korte ay magulat ang lahat dahil liko-liko ang mga binibitawang salita nga nitong si Lilet. Wala na ito sa topic kung saan na nga ito napunta. Kaya naman sinabihan siya ng judge na Attorney Matias kailangan nakapokus siya sa topic kung saan na murder nga ang case. At ang matindi pa sa gitna ng hearing ay bigla nga siyang hihinto dahil nagkahalo-halo ang mga iniisip niya sa dami ng kanyang problema. Hindi na siya makafunction kung kaya't nagulat ang lahat. Maya-maya pa nga ay naisip ni Lilet ang sinasabi nga nitong si Era kung saan malapit nang mamatay ang kanyang ama. Hindi niya ito matanggap kung kaya't sa kanyang guni-guni akala niya totoo. Bigla niyang sisigawan nitong si Era, bagay na ikinagulat ng lahat. Kaya naman ang hearing ay nahinto. Sa labas nga ng korte ay nakaupo siya sa may hagdan. Umiiyak sa Lilet, hindi na niya may paliwanag ang kanyang nararamdaman. Pakiramdam niya ay bigo. Pakiramdam niya ay tama nga ang sinasabi nga nitong si Era na mahina nga siya at hindi siya magaling. Maya-maya pa nga ay biglang darating itong si Bonnie at aabutan nga siya ng panyo. Sasabihin nito kung bakit siya naroroon, ano ang ginagawa niya roon. Gusto ba daw niyang masaksihan ang kahinaan niya na hindi talaga siya magaling, na tama ang sinasabi ng lahat, na wala siyang kakayahan. Balit sinabi ni Bonnie sa kanya na wala siyang iniisip na ganun. Nandoon siya upang suportahan siya dahil alam niya na kailangan niya ng suporta dahil hindi basta-basta ang kaniyang pinagdaraanan. Lahat ng tao ay may mga pagsubok kung kaya't hindi maiwasan na mawala ang lahat sa focus. Kabila ng lahat, humahanga pa rin si Bonnie sa kanyang kakayahan dahil nagawa pa rin niyang subukan o itry na ipaglaban itong si Aling Chato. Ngunit in-advise ni Bonnie na kailangan ipasa muna sa kanya at hayaan na muna na siya ang mag-handle hanggang sa makarecover na nga siya ng tuluyan sa mga pagsubok na kanyang Samantala, sa kanyang pag-uwi ay magugulat nga siya dahil muntik na nga siyang masagasaan dahil wala nga sa focus itong si Lilet. At sa pagbaba ng taong muntik na makasagasa sa kanya ay magulat siya ng sobra dahil si Patricia na galit sa kanya. Tanga-tanga umano siya, manang-mana sa kanyang ina. Kaya naman itong si Lilet ay napanganga. Paano nabanggit niya ang kanyang ina? Kilala ba umano ni Patricia ang kanyang tunay na ina?